Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So gusto ko lang pong batiin si RC Chan. Maraming salamat sa iyo at saka sa inyong super thanks. Now, yung series po natin simula ngayong araw ay patungkol po sa God's love and faithfulness. So isang linggong talakayan po ito patungkol sa pag-ibig at katapatan ng ating Diyos. Now, yung unang talata po na pag-aaralan po natin ay matatagpuan po sa Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. Now, sabi po rito, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness." Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo ay napakadakila. Now, para po mas ma-appreciate natin itong mga talatang ito po yung sentro ng Lamentations, itong dalawang talata na ito. Now, yung Lamentations ay limang chapters lang po yan. Yung unang dalawang chapters po ay patungkol po ito sa paghihinagpis, suffering. Yung pangalawang huling chapters po, ito ay patungkol pa rin sa suffering. Yung pinakagitna po niya, yung Lamentations chapter 3, particularly yung verse, yung pinag-aaralan natin, 22 to 23, ito po ay may kinalaman sa pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw, kahabagan niyang walang kapantay. Now, isipin niyo pong mabuti, dito sa aklat ng Lamentations, pag sinabi po nating Lamentations, ito ay panaghoy, paghihinagpis. Ito ay expression ng pagdadalamhati. Now, ang nagsulat po nito ay si Jeremiah. Si Prophet Jeremiah po yung nagsasabi sa bayan ng Israel, o bayan ng Judah, na sila po ay tumalikod na sa kanilang mga kasalanan at manumbalik sa Diyos. Dahil po kapag hindi sila tumalikod sa kanilang mga kasalanan, meron itong karampatang kaparusahan. At yun nga po yung pagwasak ng kanilang bansa, particularly yung City of Jerusalem. Now, kung gusto niyo pong maunawaan ng background nito, ito po yung matatagpuan sa 2 Chronicles chapter 36, verse 14 to 20 hanggang matapos po. Sabi po rito, "Sumama ng sumama ang mga pinuno ng Juda, ang mga pari at ang mga mamamayan. Tinularan nila ang kasuklam-suklam na gawain ng ibang bansa. Pati ang templo sa Jerusalem na inilaan ni Yahweh para sa kanyang sarili ay kanilang nilapastangan. Gayunman dahil sa habag ni Yahweh sa kanila at sa pagmamalasakit niya sa kanyang templo, nagpatuloy siya sa pagpapadala ng mga sugo upang bigyan sila ng babala. Ngunit hinamak lamang nila ang mga ito, pinagtawanan ng mga propeta at binaliwala ang mga babala ng Diyos." Kasama na po dito yung babala ni propeta Jeremias na isinugo ng Diyos. "Dahil dito'y umabot sa sukdulan ng galit ni Yahweh sa kanyang bayan at hindi na sila makakaiwas sa kanyang pagpaparusa." So ano po yung kaparusahan ay bibigay ng Diyos sa kanila? By the way, yung Judah talagang sobrang sumama. Sabi nga rito, kasuklam-suklam na yung ginagawa nila katulad ng ibang mga bansa. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. To the point na sinusunog nila yung sarili nilang mga anak bilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So ang ginawa ng Panginoong Diyos, ginamit niya yung mga Babylonia para wasakin yung templo. Para wasakin yung bansa nila, yung Judah. At ito ay naganap noong 586 BC. Ang namumuno doon sa Babylonia during that time was King Nebuchadnezzar. Siya po yung nagwasak sa City of Jerusalem. Pinagpapatay yung mga tao ron, pati kabataan, binata, dalaga, matatanda. Ipinaubaya sila ng Diyos sa kapangyarihan ng hari. Lahat ng kagamitan, malalaki at maliliit sa loob ng templo ni Yahweh, pati ang kayamanang naroon. Gayunman, ang sahari at mga opisyal nito ay dinala sa Babylonia. Sinunog nila ang templo, winasak ang pader ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay sinunog din. Ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang mga hindi napatay ay dinala nilang bihag sa Babylonia.
inalipin sila roon ng hari at ang kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persia. So ito po yung background ng lamentation. So ang lamentation po ay isang panaghoy, pagdadalamhati during the suffering of Judah. Pero sa gitna po ng lamentations, ito po yung mensahe. In the midst of suffering, sabi po rito, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Pag-ibig mo, Yahweh, hindi magmamaliw. Kahit sa ganitong pagdurusa na dinaranas ng Judah, sabi niya, pag-ibig mo'y hindi magmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. So yung katuruan po natin ngayong umaga, ito po yung pinakauna, God is just. Ang Diyos po natin ay may makatarungan. Kaya po, alam natin na ang Diyos ay pag-ibig. Pero tandaan natin, God is just. Kaya po, God's love cannot be abused. Pwede mo sabihin, okay, mahal ka ng Diyos. Pero huwag mong kalimutan na hindi mo pwedeng abusuhin ang pag-ibig ng Diyos dahil ang Diyos ay makatarungan. At yan po ang nangyari sa Lamentations. Winasak ng Diyos yung sarili niyang bayan bilang kapurasahan sa kanilang mga kasalanan. Pero makikita niyo po sa Chronicles, dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos sa kanila, pinagtiyagaan sila ng Diyos, nagsugo ang Diyos sa mga propeta para sila'y muling panumbalikin ng Diyos sa Kanya. Pero hindi sila nagsisi at dinanas nila ang katarungan at kaparasahan ng Diyos. Pangalawa po, God is love. Now, bagamat sila'y dumaranas ng matinding paghihirap doon, sinasabi pa rin ng propeta Jeremias, pag-ibig ng Diyos ay hindi magmamaliw. Kahit na kahit na nagrebelde kayo sa Diyos, nireject nyo yung Diyos, tapos dinisiplina kayo ng Diyos, pinarusahan kayo ng Diyos, yung pag-ibig pa rin ng Diyos ay hindi magmamaliw. So, God's justice can be covered with love. Yung hustisya ng Diyos, yung katarungan ng Diyos ay pwedeng makoberan, matakluban ng kanyang pag-ibig. At yan ay pinakita ng Diyos sa atin noong ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay doon sa krus. Sapagkat ang Diyos ay makatarungan na dapat parusahan tayo sa ating mga kasalanan. Ngunit dahil sa ating Panginoong Jesucristo, yung kaparusahan na dapat tayo tumanggap ay sinalo ng ating Panginoong Jesucristo at natakluban tayo. Imbis na tayo ang parusahan, natakluban tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo ang siyang naparusahan. Yan po ay katunayan na ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos po ay merong malasakit at mayaman sa kanyang habag. At yan po ay dinanas po natin. Number 3 po, God is faithful. God's character does not change. So, ang Diyos po ay makatarungan, hindi natin pwedeng abusuhin ang kanyang pag-ibig. Ang Diyos rin po ay pag-ibig at hindi po ito magbabago. God is faithful. God's character does not change. God's faithfulness to His promises will not change. Kaya po sabi rito, pag-ibig mo, Yahweh, hindi magmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay, ito'y laging sariwa bawat umaga. They are new every morning. Great is your faithfulness. Yung ating Panginoon po, bagamat tayo po na mga Kristiyano na, bagamat gumagawa tayo ng mga kasalanan, dumaranas tayo ng pagdidisiplina ng Diyos. Pero at the end of the day, nauwi pa rin ito sa restoration. Lagi tayong ibinabalik ng Diyos sa Kanya. At ang Diyos ay tapat sa Kanyang sarili, tapat sa Kanyang mga pangako, na tayo pong mga anak ng Diyos ay hindi niya pababayaan. Lagi niyang ibabalik sa Kanya. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, lagi kang babalik sa Panginoon. Sapagkat ang tinawag ng Panginoon, ang niligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, ay pananatilihin niya sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. At ang Diyos ay tapat. God is faithful. He will not abandon His children. Lalo-lalo na tayo po na kay Kristo Jesus. Now, ano po yung application natin sa mga katotohanan ito? Number 1 po, fear God's justice. Katakutan po natin ang hustisya ng Diyos. Pwede nating sabihin, God is love, God is gracious, God is merciful. Pero hindi po tayo pwedeng mamuhay ng
ng as if walang takot sa Diyos, mamuhay ng nire-reject natin yung Diyos sa ating buhay, mamuhay sa kasalanan. Hindi po pwede yon. Kasi po ang dadanasin natin ay katarungan ng Diyos, sapagkat makatarungan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga desisyon. At tayo po, kung tayo ay magre-rebelde sa Diyos, meron po yung karampatang kaparasahan. At kung ikaw ay anak ng Diyos at nagre-rebelde ka sa Kanya, yan ay merong karampatang pagdidisiplina. At minsan o kadalasan, ang disiplina ng Diyos ay masakit. At meron yang ang pagtutuwid ng Diyos ay talagang mararamdaman natin yung bigat ng kamay ng Diyos sa atin. Pero lagi nating tatandaan, ang Diyos ay pag-ibig at dinidisiplina niya ang kanyang mga anak na minamahal. So, pangalawang application po natin, embrace God's love. Yakapin po natin ang pag-ibig ng Diyos, ang katotohanan na minahal ka ng Diyos, minahal tayo ng Diyos. Kaya po, pag dumaranas tayo ng pagdidisiplina, sabi po sa Book of Hebrews, ito ay katunayan na tayo'y iniibig ng Diyos sapagkat dinidisiplina niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga iniibig. Pangatlo po, trust God's faithfulness. Pagtiwalaan po natin yung katapatan ng Diyos. Now, sabi po rito sa mga talata, they are new every morning, great is your faithfulness. Now, isipin niyo po, isa ka sa dumaranas ng pagdurusang ito sa bayan ng Juda. Alam niyo po, pag binasa niyo yung suffering, yung pagdurus at pagdadalamhati sa Lamentations, napakatindi po. Kasi po yung templo po na yan, o yung City of Jerusalem, pinaligiran po yan ng mga Babylonians. At ginutom sila dyan sa loob, nagkakandamatay yung mga tao sa loob, to the point na yung isang nanay, kinakain na yung kanyang anak. Ganong katindi yung dinaranas ng mga tao dito sa loob. Nagkakandamatay yung it was a massacre, no? Talagang dumanak ng dugo dito sa lugar na ito. Now, isipin niyo pong mabuti yung mensahe ng Lamentations. Na yung pag-ibig ng Diyos hindi nagmamaliw, yung kahabagan ng Diyos ay walang kapantay, at ang kanyang katapatan ay napakadakila. Isipin niyo pong mabuti. Ito po ay nagsisilbing pag-asa na, Lord, you are faithful to your promises. You are faithful to your own word. You are faithful to your own character. Na you are love, you are just, but you are also love. At bilang mga anak ng Diyos na dinidisiplina niya, laging merong pag-ibig tayong mararanasan mula sa ating Ama na nasa langit. Nagkasala ka, dinidisiplina ka ng Diyos, pero yung pag-ibig pa rin niya yung iyong mararanasan. Kaya po, dapat nating katakutan ng hustisya ng Diyos. At kapag dinaranas nating hustisya ng Diyos, yung pagdidisiplina ng Diyos, tandaan natin, God is faithful. Hindi kanya pababayaan. Lagi pag-ibig ng Diyos ang ating mararanasan. Ibabalik tayo ng Diyos sa kanyang sarili. So let's trust God's faithfulness. Ang Diyos po ay tapat. Now, para naman po sa ating discussion, why do we have to believe that all suffering shall end? Bakit natin dapat pagtiwalaan na lahat ng pagdurusa or pagdidisiplina or kahit anong pagdadalamhati na dinadanas nito ay merong wakas? Sagutin po natin ito sa ating discussion group. Ano pong kaugnayan nito sa pag-ibig, katapatan at kahabagan ng Diyos? Para naman po sa ating panalangin, Heavenly Father, forgive me whenever I choose sin over what is right before your eyes. Lord, patawarin niyo po ako kasi madalas pinipili ko yung makasalanan, yung mali, yung daan patungo sa kadiliman, kesa sa liwanag, kesa sa tamang landas, kesa yung mabuti sa iyong mga mata. Thank you for your discipline. It shows that you love me. In the most difficult times, I put my faith in you. Your love never ceases. Your mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ipagpasalamat natin sa ating Panginoon
na yung pag-ibig niya sa atin dahil tayo na kay Kristo, yung pag-ibig ng Diyos sa atin ang laging nananaig. At sa tuwing didisiplinahin tayo ng Panginoon, masakit, pero ito ay pagdidisiplina ng isang ama. At kailanman hindi tayo bibitawan ng Diyos, hindi tayo pababayaan because God is faithful. So isama po natin ito sa ating mga panalangin at gusto ko lang po munang magpasalamat sa katuwang natin sa devotion natin ito na si Brother Josefino. Pagpalain ka ng ating Panginoon, kapatid. Ang Diyos ang tumulong sa iyo sa iyong paglagong espiritual. At para naman po sa ating lahat, kung meron po ay natutunan sa devotion na ito, ipaalam niyo po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.